Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ng mga terador at magnanakaw. Alam niyo na ngayon kung bakit wala po na ipatayo kahit ano. Okay. Ayon po sa Supreme Court, inaffirm po ng Supreme Court yung COA ruling na nag-disallowed ng allowance na 83.06 million. Educational assistance, birthday gift benefits to its officials and employees. Naalala ko mga kaibigan yung isang na-review ko yate billion yung quantity, yung nakulimbat ng mga ng mga magnanakaw, mga tinakas ng alam nyo na, gobyerno, na kung sino, Risa daw, tapos kung sino-sino yung mga kasama niya rito mga kaibigan. Billion daw yung halaga mga kaibigan, ganon kalaki yung kinuha nilang pera dito sa PhilHealth. Employees in 2014, calling this illegal and irregular. Grabe po pala, no? Meron po palang mga birthday gift, no? Pag taon-taon na birthday yung mga yan, magkano kaya, ilang milyon kaya yung pinaregalo sa kanila ng PhilHealth noong pong 2014. So ito po ay irregular at illegal, kaya po dapat ano bang makakasuhan po ba yan? Yan po bang mga tao na yan? Ang problema po rito pag po parang kay Gordon lang po to. Nakita nyo na po kung sino po yung mga magagaling sa Tokis na wala nang ginawa kundi maghanap ng mga kamalian ng tungkol po sa nakawan. Yan po yung nasasabi natin no? Kung sino pa po yung mga mahihilig maghanap ng mga ninakaw. Totoo yun mga kaibigan, tulad ngayon pinipilang binabati ko si Vice President Inday Sara, pero but deep inside sila naman pala yung mga may history sa pagiging corruption at pagnanakaw sa pondo ng bayan. Yun po pala talaga yung mga tunay. Kasi alam nila Kaya po ingat po kayo sa mga nagsabing na nakawin. Kaya po bukang bibig nila. Yung salitang nakaw ay mga magna pala. Opo, 2014, 2016 si Pangulong Duterte. So 2014 po itong panahon. At bigla po ako napaisip, no? Teka muna, hindi ba meron kayong binibintang lagi na may isang senador, na wag na natin banggiting Risa Hontiveros? Wag na raw banggitin pero ang lakas ay Risa Hontiveros. Ito mga kaibigan, hindi ko na pinapatotohanan to, pero lagi ko kasi nakikita sa mga na-review natin at nabibigyan ng reaction. Si Risa daw ay isa sa nagtakbo ng pera sa PhilHealth mga kaibigan, at ginastos niya raw sa pagkakampanya sa mga election mga kaibigan. Ginagamit niya raw sa mga advertise, ganun, kung saan-saan lang. Tapos inabot daw ng bilyon-bilyon ang ginagastos. Pera daw ng PhilHealth yun mga kaibigan, sa madaling salita, pera ng taong bayan. Okay. Meron kayong pinagbibintangan na isang senador naggaling po sa PhilHealth. Eto, hindi ko makakalimutan dahil hindi pa po ako nagpo-political vlog nun Pero lagi nyo po, tuwing pag-uusapan po yung PhilHealth, lagi po ninyong sinasabi yung pangalan ng senador na ito, no? Yung senador na itago natin sa pangalang Risa Hontiveros, na naging pinuno po ng PhilHealth. Ang tanong, tignan po muna natin yung petsa bago po tayo magtanong, no? Ayon po sa Inquirer, kinakailangan na himay-himayin natin 'to, no? Ayon po sa Inquirer, ang pinag-uusapan natin na disallowed 83, magkano na nga yun kay Boy Dugu?
86 million. Ito naman, 83 million. 83, talagang milyon-milyon po ang pinag-uusapan pala nung panahon ni Pinoy. Anak ng tinapay naman, oo. Kaya pala wala talagang mga... Tapos ang lalakas nyo ngayon magsabi sa presidente ng Pilipinas, magnanakaw. Wala naman kayong pruweba, wala pa kayong akusasyon. Walang akusasyon eh. Pero sila po pala talaga ang mga totoong magna. No? Supreme Court na po yan, ha? Hindi po ito gawa-gawa ni Badong, hindi po gawa-gawa ito ng mga vlogger. Supreme Court po. Ano pong taon yung pinag-uusapan natin? Birthday gift, benefits, educational assistance, benefits to its employees and officials and employees in 2014. Tandaan nyo po, 2014 ha. Titignan po natin. Kailan ba na-appoint sa PhilHealth yung talagang palahanap ng mga nakaw na senador na nagngangalang itago natin sa pangalang Risa Hontiveros? Bigla po ako na-intriga eh. Teka lang, 2014, tandaan nyo ha. Sino po nagsabi niyan? Supreme Court. Saan po natin nabasa? Sa kakamping na dyaryo, Inquirer. Okay, wala po tayong kinalaman dyan. Hindi po sa SMNI, hindi po dun sa, anong tawag doon? Hindi po dun sa mga TV station ng mga Iglesia ni Cristo. Inquirer, kakampi po nila. Kung 2014, kailan po ba nilagay sa pwesto sa PhilHealth si Risa Hontiveros? Ito po, hindi na po ito haka-haka. Supreme Court po ito. Nagtakda sila. Lahat ng mga binigay sa inyo noong 2014, illegal. Kung illegal yan, magnanakaw kayo. Madaling salita. Okay. Kailan ba? Anak ng tinapay, nanggigigil tayo. No? Kunwari, hindi ko alam kung kailan si Hontiveros. Ito, kunwari, hindi ko alam. Kailan ba na-appoint si Hontiveros? Kunwari, hindi ako nag-research. Ha? Hindi kunwari ako nag-research. Para kunwari, masosorpresa tayo. O, Net25. Hindi po galing to sa Net25. Hindi galing sa SMNI. Ito po ay galing sa Inquirer na kakampi nila. Ha? At sino po ang nagdesisyon nito? Hindi po si Badong, hindi po yung ano natin, yung DOJ, hindi po si Remulla. Supreme Court na pinapawalang visa lahat daw po ng mga binigay nilang allowance na nagkakahalaga ng tumataginting na 83 million ay illegal. O siya, mga illegal na tao pala itong mga to. Ang tanong, anong taon kaya si Risa Hontiveros napunta sa PhilHealth? Kasama kaya siya dun sa mga illegal? 2014? Tignan po natin. Ilan po mag-search eh. Nung ako po ay nag-search, sinanong ko po si Google, when was Risa Hontiveros appointed? Ito po ang lumabas, no? Napunta po ako sa Facebook ni Senator Risa Hontiveros. Meron siyang pinabubulaanan dito, ha? Ito po, merong pong sulat si Thinking Pinoy. Ayan, na Thinking Pinoy. Tapos tinatakan ni Senator Risa Hontiveros ng malicious. Huwag na natin pakialaman si Thinking Pinoy. Meron kasing, malamang ito rin yun, no? Pinasasagutan ni Thinking Pinoy kay Risa Hontiveros. Pinagpapaliwanag siya. Kasi nakatataka kasing malicious eh. Okay. Tungkol yata rin yan dito sa kaso na to. O, tanong natin. Ito po ang paliwanag ni Risa Hontiveros. I was appointed to PhilHealth in 2014-2015. Tandaan nyo po yung peche ha. 2 beses siyang in-appoint. 2014 tsaka 2015. Hindi, 2014 to 2015. Ang ibig na sabihin, siya ay nagtrabaho sa PhilHealth 2014 to 2015. The bonus in question daw was in 2013. Tandaan yung sinasabi ni Risa Hontiveros, 2013 daw yung bonus na kino-question ni Thinking Pinoy. Kaya malamang hindi ito yun. It's impossible feature unless I know how to time travel. Hehehe. Fake zone. Fake zone daw yun. Okay. Ito po ay pinost ni Risa Hontiveros noong June 28, 2017.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.